to Less than 10K, 512GB of storage. Ito yung pinakamurang 512GB storage na pwede mong bilhin. Honor X7D. Malaki ang storage, malaki ang battery. 6,500mAh, 35 watts fast charging. Bongga pa ang itsura. Mukhang iPhone. Matindi pa yung AI features at pwede pa siya mabasa. IP65 water and dust resistance. Nauuso na yung mga rider phones. Ito na yung next rider phone mo. Malaking storage para marami kang picture na pwede malagay sa inyong cellphone. Hindi mapuno agad at hindi pabagal agad. Safe na safe kahit umuulan. Ito si Honor X7D. Matibay, makunat, at mura lang. Sobrang sulit. Let us unbox and review. I'm Vince and you're watching Unbox Diaries. Pag bibili ka ng cellphone, syempre, yung pamatagalan na. Malaki pa yung storage. Sa loob, meron siyang small box. SIM ejector pin. At sa loob pa niyan, meron pa tayong papeles at yung kanyang jelly case. Underneath, we're getting the... Uy, ang ganda. Sobrang ganda naman ito. Now that is beautiful. Mukhang iPhone. Type-C cable at yung kanyang 35 watts fast charger. That's pretty much it. Guys, unang tingin mo pa lang, napaka-pogi, napaka-bongga. Ang smooth tingnan sa likod. Matte finish. And is that glass? Glass back pala to. Napaka-premium ng feels. Or is it plastic? But it really does feel like a 50,000 peso smartphone. Oops! Okay lang yan. Meron pa siyang 5-star premium drop protection. Parang hotel lang. 5-star. Guys, sa sobrang tibay po nito, tignan mo to pinangbukas namin ng walnut. Pinangbasag namin ng itlog. And it still survives. Guys, ang point ko dito is kapag ka na-drop po siya sa inyong motor, sa inyong pocket, kahit mataas yung kanyang pinaghulugan, it will still be okay. Yan yung kailangan mo para sa mga long-term na cellphone. Major investment kasi yung mga cellphone, guys. So, kailangan matibay na yung bilhin mo. Dati kasi yung mga matitibay na phones ay mukhang rugged phone. No, yung mga malalaking bulky na mukhang brick. Mukhang salbabida na cellphone. Sobrang taba, sobrang laki. May mga rubber pa sa sides. Ngayon, guys, hindi na kailangan yung mga yun. Pwede na maging pogi ang inyong cellphone. At the same time, durable pa. Tama-tama kung gamitin mo ito for school, for work, pang grab, pang lalamove. Ako, this will take you 2 to 3 years, walang upgrade. Tapos ito naman yung camera niya. Yung camera module niya ay ganyan po yung tsura. Mukha talaga siyang iPhone, guys. 108MP yung kanya camera. By the way, dalawa lang po yung camera niya. Yung isa po ay flash lang po at yung isa naman ay lalagyan na nung 108MP na text. Wala po siyang 0.6x pero up to 3 times zoom po yan. Ito may mga pictures na makuha sa kanya. Very impressive, no? Naku guys, kapag ka Honor, matindi ang camera niyan. Malinaw. Hindi po sobrang OA tingnan yung mga photos ni Honor. Not super blown out. Hindi sobrang green. Kung ayaw nyo sa mga OA na colors, ito po yung kunin nyo. Para accurate yung mga photos lagi na kuha nyo. Pero ang pinakaiba sa phone na to is meron pa siyang one-click AI button. Ito po sa side, meron siyang extra button dito. O diba sa other side, power button and volume rocker. Tapos sa other side naman is merong AI button. Kapag kinlik mo yan, marami palang available dito na option. No? Parang ngayon ko lang nakita yung ganito. Mas accessible na yung flashlight. Ayun, guys, may flashlight. Kung gusto mo ng calculator, click mo lang yan. Click mo yung calculator, boom. Ayan. Kung kailangan mag-notes, click mo lang yung notes, boom. Shortcut sa notes. Pero Vince, saan yung AI dyan? Ito na. Pag kinlik mo yan, pwede mo yung open apps. Download mo si ChatGPT, boom. Lalabas si ChatGPT. AI Auto Shortcut Intelligence. Ngayon, hindi ka na mahirapan hanapin si ChatGPT. Click mo na lang yung AI button na yan at lalabas po yung selection dyan. Hanapin mo si ChatGPT or si Gemini. Pwede mo siyang i-select dito. At pwede mo mag-add ng mga extra na task or application dito. Screen record, mas madali na. Hindi ka na malilito. This is just so useful if you're a student na kailangan mag-notes agad or isa kang secretary na kailangan gumawa agad ng calendar. Isa kang rider na kailangan agad picturean ng inyong taga-receive. Or yung grab app, pwede mong i-shortcut na yan dito sa button na yan. Boom! Lalabas na po yan dito. Kung meron kang madalas na ginagamit dyan na feature, screenshot, screen record, pagbukas lagi ng FB, ayan, shortcut na yan. Now here's the real AI part. Honor AI. Dito sa Magic Portal, pwede ka mag-knuckle circle. You can actually select anything sa screen using your knuckles. Ito, ayan. Nakapag-select na ako, tapos may lalabas na magic sa gilid, pak, mga applications na pwede kong i-transfer kung ano may na-select ko. Like for example, photo, ilagay ko sa email, ayan na po kung ano pinaselect ko. Yung screenshot po nun, lalabas na po dun sa email. Or, kung meron kang mga words na nakita mo, online, pwede mo siyang i-transfer sa Messenger, boom, nakalipat na agad yung text na yun. Or sa notes, pwede rin. Or kung gusto mo i-search yan online, pwede mo siya i-send kay ChatGPT. Circle to search mo lang yan. Use your knuckles to get to know more about what you saw. Tapos meron siyang AI subtitles. Kapag ka nanonood ka ng pelikula na hindi mo maintindihan, K-drama, meron po siyang AI subtitles. In real time, i-convert niya po yun.
at maintindihan mo siya in English. AI Translate, yes! Ina-translate niya real time kung kausap mong foreigner. Kung nasa school ka, Chinese class, Korean class, kailangan mo na agad ng auto translator dyan, meron po siyang ganong klaseng AI translator para real time po yung translation habang dinidiscuss kayo nyo yung topic. At syempre, AI writing din. No? Meron siyang AI writing features dito. Pwede niyang i-rephrase, expand pa, or pwede siyang gumawa ng sarili niyang content para mas maayos, mas professional. Meron po siyang ganon dito. AI writing from Honor. Honor AI. Lahat yan makatulong sa inyo sa studies nyo, sa work nyo. Use AI. Get more out of this phone. Speaking of rider, meron po siyang IP65 water and dust resistance. Guys, naku, sobrang helpful nito para sa'yo. Kasi nga kapag ikaw ay isang rider, minamount mo yung cellphone mo sa isang motor, tapos biglang umulan, natakot ka baka masira siya bigla. Guys, ito po meron po siyang IP65 water and dust resistance. Protecting your phone from that very dangerous patak of ulan. Ito, binabad pa namin sa tubig. Walang problema. Kahit saan siya mabasa, okay lang po siya. Mapaharap, mapalikod, mapasides. Kaya po yung tagline niya, all-angle water resistant. Now, in terms of performance, napakabilis po niya. Very smooth po halos lahat. By the way, ito pala yung specs niya. Snapdragon 685 processor po to. Naka 6.77-inch display po siya. IPS LCD with up to 850 nits of brightness. Now, overall, if you're just looking at the display, no, mapa-gamings, mapa-movies, mapa-social media, everything will look pretty okay. Very bright po yung display for an IPS LCD. Sakto, pagka hindi mo naman kailangan ng AMOLED display na sobrang bright talaga. Nagkaka-AMOLED burn din, no? Guys, ito IPS LCD, walang AMOLED burn. Pangmatagalan talaga. Now, for Antutu benchmark, ito po yung Antutu benchmark 512,000 points sa Antutu benchmark. Dahil ba meron siyang 512GB storage? Hindi, yun po yung Snapdragon 685 processor. Mabilis na pala to. Dati ang 685, 300,000 lang. Ngayon, umabot na ng 512,000 points. Sa HOK, ito po yung kanyang gameplay. Kaya po niya mag-ultra frame rates pero standard lang po yung graphics. And so far, very smooth naman po yung kanyang gameplay. Madali maka-pull off ng mga combos, graphics is pretty decent. Tapos sa Mobile Legends naman, kaya po niya mag-ultra graphics pero super refresh rate lang. Up to 90 frames per second. Which is understandable para sa kanyang processor. Yung nga lang kapag hardcore gamer ka, Genshin Impact, medyo mahirap siya na konti dito. Kaya po niya mag-medium graphics na 30 FPS. Lowest graphics nasa 40 to 50 frames per second. Kaya po niya. Pero impressive na po yan for something na ganito kamura, malaki pa storage. Oh, guys, marami kang pwedeng ma-install dito na games. Kasi nga 512GB siya. Games, photos, videos, ang dami mong pwedeng mailagay dito sa phone na to. Sobrang impressive. Which is okay na kasi wala siyang SD card slot. Pero naka-dual nano SIM card slot na po siya. Naka-dual SIM po yan. Sa camera naman, ito po yung kanyang itsura. Guys, the photos you will get on this phone is pretty good na. Mapa na sa school ka, mapa sa work ka, you will always get that very good image quality na hindi sobrang OA yung dating. Ito yung tamang timpla lang. Okay rin siya sa low light, no? Although sa dynamic range could be improved further, pero for what you're getting, no? Ang dami mong pwede ma-save dito na photos or videos. By the way, guys, no? Meron siyang pro mode dito. Pwede maging very creative. Meron pa siyang story mode. Dual video, meron din po siya dito. Slow motion. Time-lapse. Grabe, ang daming features na binibigay sa'yo dito. At video naman up to 1080p, 30 frames per second. Meron din siyang night mode kung gusto mong i-enhance further ang itsura ng low light images nyo. Ito pa yung comparison nun. Without night mode and with night mode. O diba, mas malinaw? I think ito yung sa mga pinaka-okay na Christmas gift. Kung meron kayo regaluhan sa Christmas, naku, matutuwa sila dito sa phone na to. Unang-una, syempre, you really care about that person kasi hindi lang po chuchu yung binili mo sa kanya. Gusto mo magtagal yung cellphone niya, malaking storage, matibay, maganda yung itsura mukhang iPhone, at meron pa siya mga nice AI features that can help them sa work, sa studies, sa business. Guys, this is a game changer. Honor X7D. And for only 9,999 pesos, naku, sobrang sulit na yan. 512GB of storage na yan at 8GB of RAM. Merry Christmas with the Honor X7D. If you're interested, naka-discount siya ngayon, Honor X7D, Christmas sale. Check out mo na yan. Pero kung iba yung gusto mo, ibang Honor phone, unboxing, reviews, mag-subscribe ka lang, hit the bell icon so you don't miss any of my great content. You're watching Unbox Diaries. Woohoo!